Dinepensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa Speaker ng Kamara. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds, sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang Speaker sa pagkapangulo. Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng Intelligence Fund. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ang pondo sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Payo pa ng dating Pangulo sa anak, maging prangka na at amining ang Intel Fund ay para raw ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Hindi na idinitalya ng nakatatanda Duterte kung paano yan gagawin batay sa plano para sa paggamit ng pondo na kanya raw nakita. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Sabi naman ng Secretary General ng Kamara, walang confidential o intelligence fund ang Kamara. Regular nang ino-audit ang gastusin nito at laging bukas sa Commission on Audit o COA. Base raw sa COA report noong October 2, wala ring disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.